What's up sa inyo guys? So ganito kami magpakain sa aming poultry farm. Bale 2 beses kami magpakain. Isa sa umaga at isa sa hapon. Sa umaga, nililinisan muna namin ang kanilang mga kainan kasi minsan hindi maiwasan na naiiputan nila. Kaya iniisa-isa namin at chinecheck, tinatanggal yung mga ipot. Pagkatapos, saka kami maglalagay ng kanilang feeds. Sa ngayon, ang ating RTL ay 16 weeks at ang kanilang feed ay grower muna. Pagkatapos, mag-start sila ng pangingitlog, saka tayo mag-shift ng feeds sa layer feeds. Pero ang pag-shift natin ay gradually lang o padahan-dahan lang para hindi sila mabigla. So ngayon, tinatanggal ko, chinecheck ko yung mga kainan nila. Make sure na malinis at chinecheck din yung mga nipple drinker kung lahat ay bumubuhos kasi minsan nagbabara yung mga nipple drinker kaya nahihirapan o walang lumalabas na tubig. Yan ay prone sa dehydration ng ating mga manok. Pina-flushing din namin ang bawat linyada para matanggal yung mga natitirang tubig. Ang total natin na RTL dito ay 576 at merong pang natitirang lumang RTL doon sa aming lumang building. Ngayon, kung papansin nyo, halos kalahati lang yung nalagyan namin kasi ang capacity ng building namin ay 1,152. Ngayon, kalahati pa lang ang nailagay namin pero medyo may kahabaan na siya. Kaya naiisip namin na maglagay ng riles sa kaliwat kanan ng aming patwalk para maglagyan ng plywood, maisakay ang feeds para hindi mahirapan yung pagpapakain. Kasi kung mapapansin nyo, nasa isang lugar lang yung feeds at pabalik-balik. So kung merong riles na pwedeng pagpatungan ng ating feeds, pwede itong makapunta sa dulo at hanggang sa kabilang banda. Dito sa channel na to, isi-share ko sa inyo yung mga na-experience namin dito sa aming poultry farm. Dito sa aming mini farm, marami kaming mga inaalaga ang hayop tulad ng mga RTL o ready to lay o mga paitloging manok. Meron din kami mga kambing, kennel, or nag-breeding kami ng mga aso. So dito, mapapanood nyo yung mga simpleng pamamaraan sa pag-aalaga ng mga hayop. Sa ngayon, naghihintay pa rin kaming mangitlog sila kasi nasa 16 weeks pa lang sila. Kailangan pa nila ng 3 weeks or 4 weeks para mag fully grow ng kanilang katawan at makapag-itlog. Nagpapainom din kami ng vitamins every other day. 2 vitamins ang aming pinapainom. Depende kung sobrang init ng panahon at kung sobrang ulan. Ginagawa namin, dinadalasan namin yung pagpapainom ng vitamins para kontra-stress din sa kanila. Ang ginagamit namin ay Vitamin Pro para sa kanilang maintenance na vitamins para maiwasan din yung mga sipon, mga halak o ano pang ibang sakit. Kaya kung gusto nyo magnegosyo ng ganitong klaseng negosyo, huwag nyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga mangyayari dito sa aming mini farm. Dahil halos 2 taon na kaming nag-aalaga ng RTL at yung unang batch ay subject for culling na kasi 2 years na sila. Kung gusto nyo rin malaman ang dimension ng housing ng aming poultry farm, maaari kayong mag-comment sa baba para i-share ko sa inyo yung dimension niya. Meron din kami mga hiniwalay ng mga RTL dahil yung iba ay napipilay dahil din siguro sa hindi pa sila sanay sa battery cage. Kasi nung ginogrow sila, nasa open area lang sila. At ngayong mangingitlog na sila, kailangan nilang ihiwalay-hiwalay. Tulad ngayon, naghihiwalay kami o may hiniwalay na kami na 4 na piraso kasi yung iba napipilay, nababali ang pakpak. Pero sa tingin ko ay makaka-recover naman sila. Kailangan lang nilang ihiwalay. Tingnan nyo, pag nagpapakain kami ay nagsisipagpulasan pa sila, hindi pa sila sanay sa ganyang klaseng cages. So kaya dapat naggalaw mo ay dahan-dahan lang para hindi sila na-stress. Sa ngayon, hindi pa naman sila nangingitlog kaya
medyo okay pa ang ganyan. Pero pag may once na mangitlog na sila, hindi na sila pwedeng magulat o magsipagpulasan kasi may tendency na mabasagan sila ng itlog at pwedeng maging cause ng kanilang pagkamatay. Ang ginagamit namin o ang gamit namin na pangsalok sa feeds ay dalawa. Bali, kino-compute kasi namin na ang bawat manok ay makakain ng 100 to 110 grams per day. So, kailangan naming magkalkula kung magkano dapat ang aming ipakain sa umaga at magkano rin o ilan din sa hapon. Yung unang battery cage namin ay DIY lang. Kung sa costing, medyo makakatipid lang ng kaunti. Pero dito naman sa aming battery cage na galvanized, medyo may kamahalan pero talagang tatagal naman siya. Kasi yung unang battery cage namin ay gawa lang sa bamboo at gawa lang sa green screen. Ngayon, luma na, halos 2 taon na at hindi na masyadong gumugulong yung itlog dahil nagiging slack na yung kanyang flooring. Kaya nagiging madumi yung itlog at may mga nababasag na. So una, nung pagdating nitong aming RTL ay hindi pa sila ganun kalakas kumain. Pero ngayon nakikita namin na medyo gumaganda na yung performance nila when it comes sa pagtuka nila. So sa tingin ko, mga 2 linggo pa sana ay mangitlog na sila para dahan-dahan na kami makapagpalit ng layer feed. So hanggang dito na lang muna ang voice over na ito. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod kong video.